So, dito sa problem na to, most probable value ang tanong sa number 1. So, ito yung ating x-bar. Kaya lang, mapapansin ninyo sa data natin, meron tayong magkakaibang number of measurements. So, kapag ganito ang data natin, mag-a-assign lang tayo ng weight to each measurement bago natin ma-compute yung most probable value. So, based sa data natin, yung weight is proportional to the number of measurements or observation. So, dito, itong number of measurement natin, ay ito na yung ating weight. So, itong weight na to, input lang natin sa frequency sa calculator. So, to find the most probable value of the measurements, punta lang kayo sa statistics. Then, hanapin nyo lang yung variable. So, sa Canon at sa Casio, pindutin nyo lang yung mode 3, 1. So, mapupunta na kayo sa ganitong display. So, kaya lang, sabi natin, kailangan itong number of measurements ay input natin sa frequency. So, dapat naka-on yung frequency na inyong calculator. So, i-on lang natin yung frequency. So, dapat ganito yung nasa display ng inyong calculator. So, kapag hindi naka-on yung frequency ninyo, kapag sa Canon at sa Casio, pindutin nyo lang yung shift mode, arrow down, then 4, 1. Para ma-on yung inyong frequency sa calculator. So, kapag ganito na yung nasa display natin, input na lang natin yung ating data. So, sa frequency, i-type nyo lang yung number of measurements. So, kapag na-type nyo na inyong data, press AC. Then, hanapin nyo lang yung x-bar. Kasi itong x-bar natin ay ito yung ating most probable value. Sa Canon, para mapalabas yung x-bar, pindutin nyo lang yung apps 5, 2. Sa Casio naman, pindutin nyo lang yung shift 1, 4, 2. Then, press equals. So, yung tamang sagot ay letter B. So, next, to calculate the standard deviation of any single observation, hanapin nyo lang yung standard deviation sa inyong calculator. Sa Canon, para mapalabas ito, pindutin nyo lang yung apps 5, 4. So, sa Casio, pindutin nyo lang yung shift 1, 4, 4. Then, press equals. So, ang sagot ay 0.0276. So, sa choices, ang pinakamalapit ay yung letter B. So, B na lang yung piliin natin. So, next question is calculate the standard error of the mean. So, to compute for the standard error of the mean, so equal lang yan sa positive and negative standard deviation divided by square root of n. So, yung nakuha nyo sagot, divide nyo lang sa square root of n. So, para mapalabas yung n sa Canon, pindutin nyo lang yung apps
1. So, sa kasya naman, pindutin nyo lang yung shift 1, 4, 1. So, yung tamang sagot ay 0.0065. So, yung pinakamalapit ay yung letter B. So, ito yung piliin natin. So, to calculate naman yung probable error of the mean, so yung formula natin ay equal sa positive and negative 0.6745 times the standard error of the mean. So, yung sagot niyo sa calcul nyo, times nyo lang ng 0.6745. So, yung tamang sagot ay 0.00438. So, yung pinakamalapit ay letter B. So, take note, hindi sinabi kung ilang percent ng probable error yung kinukompute. So, kapag walang sinabi, i-assume natin na 50% yung pinaka-compute sa atin.